doon sa war on drugs. Ang masamang tinapay lang yung mga protector. Hindi natin alam, no? Although alam ko, ninang si Senator Risa ng isang drug lord, no? Sa Valenzuela. Ano ba? Ano? Ito daw si Senator Risa Hontiveros, ninang ng isang drug lord. Di umano, ninang daw ng isang drug lord diyan sa Valenzuela. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang naging interview na yan nitong si Sir Jason Sa dyan sa SMNI kahapon. Hindi ho natin napasadahan yan dahil nasa lakad tayo. Ngayon, nakauwi na ho tayo sa ating studio kaya talagang raratsadahin na ho natin ang mga naiwan nating video. Ayun na nga, bibigyan ho natin ng reaksyon itong mga kaganapan na to na hindi natin nagawa na reaction video nung isang araw. Pero bago yan, isang like at isang subscribe lang ho masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na kung gagawin. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video pag meron ho tayong bagong upload. Ayun na nga, bago ho tayo dumako dito kay Sir Jason Sa, pasadahan ho muna natin ang mga maiinit na kaganapan sa social media. Unahin na ho muna natin itong kay Sir Banat Bay. No? Nangunguna ho itong si Mayor Isko Moreno, dating Mayor Isko Moreno, diyan sa survey na yan, kaugnay dito sa mga tumatakbo ng pagka-mayor diyan sa lungsod ng Maynila. At sinundan ho siya nitong si Hani Lacuna. Hindi ho natin maintindihan bakit kaya tumakbo itong si Sam Bersosa. Tawag ho sa kanya ngayon sa social media Scam Bersosa. Kaya kung ako sa kanya, kung alam niyo mga kababayan, itong kay Sam Bersosa, okay na sir okay na ho, wag na ho kayong tumakbo. Kung gusto niyo tumulong, hindi naman ho lahat linya yung politika na yan. Kung ang inyong conviction sa pagiging politiko para makatulong at hindi naman ho kayo equip doon sa mga skill para magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, baka mapasama lang ho, no? Hayaan nyo na ho doon sa mga nag-aral at doon sa mga may napatunayan, kagaya nitong si Mayor Isko Moreno. Pero itong si Hani Lacuna, naku, kahit sino daw kumalaban dyan kay Hani Lacuna, matatalo yung ali na yan kung sakaling hindi tumakbo yung si dating Mayor Isko Moreno dumago. So, siyempre suportado ho natin itong si Mayor Isko dyan sa dyan sa pagtakbo niya ng pagka-mayor. At dito naman mga kababayan, dumako ho tayo dito sa Southeastern Asia Crime Index by City. Naku, yari ho itong si dito. Naku, yung mga major city sa ating bansa, pasok ho dito sa Crime Index by City na to sa Southeastern Asia. Paano ba yan, Bersamin? Akala ko ba nung pumasok itong administrasyon na to, bumaba ang kriminalidad sa ating bansa. Tingnan nyo naman ho mga kababayan. Manila, Philippines, 64%, palakpakan ho tayo. Anak naman ng to. Wag kong ganon. Yan ang hirap dito sa administrasyon na to. Bira ho sila ng bira. Anong mga yan, hindi ho nila kayang bilhin yan. Akala ko kasi ng administrasyon itong si Marcos Jr., lahat ho kaya nilang bilhin. Kaso yung isa na yan, hindi ho nila pwedeng bilhin yan. Hindi ho nila pwedeng manipulahin yan. Kung yung SWS, yung Okta Research, yung Publicus, o kung ano pa mga survey firm yan, kaya ho nilang bilhin. Pero yan hindi ho. Malabo pa ho sa sabaw ng pusit. Kaya bago dapat ho magbida itong si Bersamin, muna, bumubisina ho kayo. Hindi ho pwedeng bira ho kayo ng bira sa social media. Baka sampalin ho kayo ng katotohanan. 35.5% ang safety, tapos 64% ang crime index. Naku po, yari tayo dyan. No, wag ho kasing bida-bida. Ang dami ho kasi ngayong ganyan, mga bida-bida sa social media. Yung mga nasa gabinete nitong si Marcos Jr. na bida-bida. Ang problema ko kasi, merong mga datos na maglalabasan na hindi baback upan yung mga claim nyo na yan sa Malacanang. Okay? Ito mga kababayan, dumako na ho tayo sa pinaka-aabangan ng lahat. Ito na ho. Itong kay Sir Jason Sa, isa sa mga talagang veteranong newscaster ho ito. At saka yung mga point of view ng mama na yan, napakalupit ho niyan. Pakinggan ho natin mga kababayan. Game! Sa mga kapitbahay mo dyan sa Davao Region, nakagit over na doon sa guesting ni PRD sa Senado. At may sinabi ngayong gabi si Senator Risa Hontiveros, pero mamaya ko na isisingit. Hanggang ngayon pinag-uusapan na iba ka man kay Quanggot Bisaya. Ang ano rito, ang pinaka anong tawag nito, iisang comment alingog-ngog kay ni si Risa. Sabi sir, no?
Ano ibig sabihin nung alingungag? Ano ibig sabihin nun? I-comment nyo naman ho sa baba. Ibang klase ho talaga tong si Sir Jason. Matindi ho At kung saka yung dumali ano, ka. no, yung salamat kaayo, Mr. Chair. Oo. Ang tingin ng mga Kaya Kaya alam mo sa salamat Tagalog, kaayo na yan. panunuya yun eh. Akala Panunuya, niya, papakute siya. Akala niya, cute siya. Eh, nakakatakyut yung ginagawa niya actually. Pero sinabi niya ngayon sa mga balita na once daw, pag dumalo sa next hearing, si dating Pangulong Digong ay ipapasight in contempt niya raw kapag magmumura. Eh, sa tingin niyo po ba, anong magiging resulta niyan pag magkaroon ng ganoong hakbang at kung itutuloy? She cannot do that. You can ask, she can recommend, but I doubt whether the distinguished gentleman of the upper chamber of Congress will accede to her request. Sa tingin ho natin malabong mangyari yun. Kahit ano pa yan, kahit na dumalo pa lahat ng minority diyan sa Senado, eh hindi ho nila makokontempt yang si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Magkakagulo ho mga kababayan. No, anong gagawin ni Senator Bato? Nitong si Senator Robin. Alangan naman hong tumayo lang sila doon. Natural, babanat ho yung mga yan, di ba? Hindi naman ho nila basta-basta tatanggapin na ganun-ganun na lang yan. Panigurado ho mga kababayan, kokontrahin ho nila kung sakaling i-move ho nitong si Risa Hontiveros, nitong si Salamat Kaayo na i-move, i-contempt itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Oo nga. At, Kasi alam naman natin, number one, yung pagmumura, may desisyon na Supreme Court. Hindi illegal yan, no? Pangalawa, kada lalabas lang ng desisyon ng Korte Suprema na anong tawag nito, yung mga mambabatas hindi pwedeng abusuhin yung kanilang contempt power. Correct. oo, considering na sa Sir Jay, sa mga kababayan, sabi nga ng isang nabasa ko na comment dito na buhay daw muli yung dugong DDS nang makita nila sa platform sa Senado ay si dating Pangulong Digong. Alam mo, isa lang ang ibig sabihin yan, na ang tao naniniwala sa katotohanan. At dahil katotohanan yung sinasabi, talagang mabubuhayan ka ng dugo because ngayon merong boses na nagsasalita para sa taong bayan and no less than the former president of the Republic of the Philippines, no? Kaya nga Kaya nga ho mga kababayan, kita nyo naman ho kung paano tanggapin ng ating mga kababayan sa social media yung mga naging litanya nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Di ba talagang yung mga komento talagang nag-uumapaw ho sa social media. Namiss lang ho siguro. Sobrang namiss ho ng ating mga kababayan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. yung sa lahat ng opening statement, talagang sumaludo tayo ng gusto doon sa mga binitawang salita ni Senator Robin Hood Carino Padilla, no? Nung siya ay magbigay ng kanyang panimulang ulat, no, panimulang pananalita dahil walang script, wala lahat, talagang galing Correct. sa puso, no, galing sa Yung opening salvo niya, practically mapatindi. he spoke the language of the massa, no, yung gustong parating ng simpleng Pilipino. Dahil saan ka man surok pumunta, isa naman ang sinasabi, walang masamang tinapay doon sa war on drugs. Ang masamang tinapay lang yung mga protector. Hindi natin alam, no? Although alam ko, ninang si Senator Risa ng isang drug lord, no, sa Valenzuela. Ano ba? No. Ito daw si Senator Risa Hontiveros, ninang ng isang drug lord. Di umano, ninang daw ng isang drug lord diyan sa Valenzuela. Gaano ho ba katotoo itong banat na to nitong si Sir Jason? Naku po. Nung mahuli yung mga canister doon, no, yung Chinese, no, ninang siya sa kasal. Pero hindi Ninang natin sa kasal, sinasabing okay. protector siya, no. Sa Ninang larangan ba ng kasal. pagbabalita, Sir Jay, sa inyo pong karanasan, na malalim na karanasan, nakakita na ho ba kayo ng presidente nung pinatawag sa Senado at inimbestigahan yung mga dati niyang programa? Wala, no. Actually, supposed to be, pwede namang maraming beses na tumatanggi yung halos lahat ng mga inimbita. Pero siya, wala kasi siguro siyang naisitago o tinatago, kaya ginarapat niya magsalita. At saka ang dami na kasing pagkakataon na puro mali-mali yung mga impormasyong lumalabas. And it's about time siya na ang magsalita. At saka tama siya eh. Presidente siya noon, yung mga patakaran na ginawa niya ay sa tingin niya ay angkop doon sa kanyang pagiging pangulo because pagdating sa ganung bagay, walang makaka-question. Siya ang presidente noon eh. Kumbaga parang simple lang, sa Bisaya pa, pag presidente isa mo. Pag presidente muna kayo bago niyo questionin. Kasi pag presidente ka, Yun nga ho ang banat nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dito kay Senator Risa Hontiveros. Sabi niya, magpresidente ka muna, madam. Nag-mayor ako. RTC ako. Di ba, nagpinractice niyang pagiging abogado niya. Naging
Naging prosecutor ako, di ba? Binanatan niya ng ganun. Kaso, ang problema dito kay Senator Risa Hontiveros, naging senador lang. Akala ho niya, alam niya na lahat. Kaya sinopla ko siya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. You have to do something, and he did it. And I'm sure 87%, if not 90% of the Filipinos ang natuwa doon sa resulta ng kanyang ginawa. Dahil natahimik tayo na kami na lang, halimbawa sa Quezon City, dati sinusundo pa namin yung mga anak namin babae paggabi dahil natatakot ka ma-rape o masaksak, no? Pero for 6 years, talagang kahit umuwi ng madaling araw, wala kang pagkabahala, wala kang inaalala. Yun lang. Dito na lang Pag uwi ko rito sa Davao, sa napakatahimik na barangay na pinanggalingan ko, pag uwi ko, bago 2016, noong 2010, 11 yung pusher dito sa napakaliit na barangay. Ganun nakalala ang droga noon And ako kahit ngayon ho mga kababayan, sobrang lalaho, no? Kahit saan ho kayo pumuntang dako ng Pilipinas, yung problema sa illegal na droga talagang lumalalaho. Hindi ho kagaya nung panahon nitong si dating Pangulo Rodrigo hanggang ngayon, wala nang naglakas loob, no? Kasi ang tao rin namulat na Yun ang epekto noon. Ano man ang sabihin ng mga nasa oposisyon o yung mga kaibigan ng mga nasa sindikato ng droga, malayo sa katotohanan yun. Yung huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kwentuhan lang tayo ng tapatan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Correct. Considering na may mga bit-bit rin ng mga kandidato ang slate ni dating Pangulong Duterte, may epekto ba yon, Sir Jay, sa ratings ng mga allied candidates ng dating Pangulo? Kung paniniwalaan mong Okta research, walang epekto yan. No? Kasi nagpalabas yung Okta di ba? 66%, 67% yung presidente, yung speaker 61, si Sara Dumausdos. Ang problema lang, walang gustong maniwala doon. Paano Wala sa totoo lang nung binalita ho natin yung na yun ng Okta, lahat ng komento ng ating mga kababayan, ayaw nilang paniwalaan na biglang lumagapak si VP Sara, nagliparan ng survey nitong si Chis Escudero, nitong si Tambaluslos, at nitong si Marcos Jr. Naiwan ho itong si Vice President Sara. Sino ba naman maniniwala doon? Kahit nga mag-survey tayo sa social media, di ba? No, yung mga kababayan ho natin, talagang kung papipiliin, kung sino ang papalit dito kay dating Pangulo ay dito kay Marcos Jr. Ang pinipili ho nila etong si Vice President Sara Duterte at hindi si Boy Kilay at itong si itong si Tambaluslos. Hindi ho nila pinipili. Ang pinipili ho nila etong si Vice President Sara Duterte. Yun. Okay. Maniniwala, number one, bumitaw ang UP. Dati ang taas ng respeto natin diyan sa Okta, UP Okta nung araw Yung talagang very credible. Pero nung binili nung isang Crocs, yung Okta, nawala ng independence, nawala ng credibility. So yun ang problema nila actually. Meron pa silang isang survey group na ginagamit. Ang problema kasi kahit anong gawin mong sugar coating o pagbabalot, lalabas yung totoo So, ngayon kung naniniwala sila, kaya nga doon sa isang post ko, sinabi ko, please naman, paniwalaan nyo na sila. Kawawa naman, walang naniniwala Pero, the reality is, if you are on the ground, ang laking impact nung paglabas ng dating Pangulo, bagamat alam natin, may edad na siya, nakakalimutan na niya paminsan-minsan yung totoong edad niya, dahil pala biro yan kasi sabi niya, ginawa pang issue yun Bakit daw 73 yung sinabi niya, 79 na siya. Alam mo, yan ang sinasabi natin sa 6 years na yung media na kumover sa kanya. They have never learned to appreciate or to understand the Visayan humor and hyperbole. Di ba? Hindi lahat na lang tinatanggap nilang yung face value na sinasabi ni Tatay Digong. Yun lang yun. Di ba? Hindi nila ang tagal na naging presidente na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at lahat-lahat. Nakapag-war on drugs na. Ang dami nang natumba. Hanggang ngayon, sablay pa rin itong media na to kung paano nila himayin yung mga banat nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kanang mga pasumbingay ba? Huwag ka ng istorya, bitang butbot. Sa Bisaya pa, kanang bugal-bugal, bitang istorya. Tigyo na masabtan sa mga taga-Manila o sa ubang tao. Ang makasabutan na Bisaya, rapod. Yan yung hindi maintindihan ni Risa Hontiveros na tinotroll lang siya ni dating Pangulong Duterte. Correct. At saka si Risa naman, kahit naintindihan yan,
Dahil medyo ako, so sorry na lang ha. Ah, I don't know kung anong IQ meron si Senator Ontiveros dahil alam mo pag senador ka tapos meron kang allowance na 3 million buwan-buwan for legislative research, bubot kalahati ka na talaga pag hindi mo naintindihan yan. Pupunta natin. Diba? Kung meron kang 3 million a month for research and you still don't understand the psyche of the former president, then you are stupendously idiot, di ba? Grabe naman ho yan. Talagang inararo ho nitong si Sir Jason sa ito si Senator Risa Ontiveros dito sa video na to. Senator Risa, next hearing kung sakaling dumalo, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, wag ho kayong mag-rely doon sa abogadong nasa likod nyo. Sa tingin ho natin, kakampi natin yung abogado ni Senator Risa Ontiveros. Pinapahamak ho niya amo niya. Opo, Sir Jay, magandang gabi. Dito po sa naging mga pahayag na sa Senado, needed pa ba na lumitaw siya doon sa Kamara at may tuturing mo ba na case closed na itong mga ipinupukol? Sa kanya kasi ipinupukol palagi eh. Alam mo, hindi hinto yung mga yan kasi iba naman ang objective nila. Their objective is never for legislative purposes. Kasi tingnan mo, yung quadruple committee o kung quadcom, ang dami nang tawag dyan, may wadcom to wadcom, no? Pero ang totoo niyan, quadruple committee, 4 na committee na nagsama-sama, tinitingnan ko, from all the literatures available, wala silang in aid of legislation. And you cannot conduct a business na public hearing, tapos sasabihin mo in aid of legislation, wala ka naman proposed bill na tinitingnan. Oh, di ba? Saksak sinagol na sila, o sa Bisaya pa ba? At saka beside, no? Kung talagang may konting kahihiyan pang natitira, after all the troubles, itong skandalo na nangyari the last 2 days, no? Diyan sa mababang kapulungan, they should already disband. Kung gusto pa nilang may matira pang konting respeto ang taong bayan, no, ang Pilipino, sa House of Representatives. Because ako sa tingin ko, if they continue to do that, this will be the worst and the most, nakakahiyang kongreso. Alam mo ako, 5 years old pa lang, sinasama na ako ng tatay ko doon sa old, yung ano ngayon, yung executive house dyan sa may Manila, yung dating kongreso. Talagang pag nakinig ka sa mga congressman noon, tsaka mga senador, talagang kapita-pitagan, ka-respeto. Yung tipong pagka mag-uumpisa na, pwede mo sabihin na, tara panoorin natin yung nangyayari dyan sa House of Representatives. Meron tayong bagong matututunan. Ngayon ho, walang ganun. No, pagka nag-umpisa na yung mga pagdinig dyan sa House of Representatives, puro ho mga kababuyan, yung mga resource person, kinakausap nila, yung iba nakikipaglandian sa mga resource person, at napakarami pa hong kalokohan na nangyayari dyan sa Quadcom na yan. Kaya kung meron man natitira kahit katiting na kahihiyan, etong si ano pangalan ito? Itong si Tambaluslos. Nakakahiya ako sa totoo lang. Mantakan nyo yun, 19th Congress. Pinaka-inutil na kongreso sa kasaysayan ng Pilipinas. Na kung saan nagsagawa sila ng hearing, pinagsama-sama nila ang 4 na komite at wala hong nakuhang pakinabang ang sambayan ng Pilipino dyan sa Quadcom na yan. Sa ngayon, wala. Pasensya na po, pero ako bilang magiging tapat ako, wala pong ka-respetong natitira ngayon sa akin, sa mga mambabatas. Ang dami kong kaibigan dyan, no? Marami pa akong inaanak sa kasal, pero sayang sinasayang lang pagkakataon. Ngayon, kung gusto na makabawi, tapusin na nila yan dahil wala naman talaga silang nabisto na lahat yung kalokohan nila. Lahat na lang, no? Saan ka na makakita? Anong in aid of legislative? Alimbawa na lang, para hindi na sabihin, parang paano mo sasabihin may katuturan yung Saan ka nakakita? Isang chairman ng committee tatanungin, boyfriend mo ba si Wesley? Para bang, bakit? Meron ka bang panukalang batas para sabihin na pinagbabawal ang pagkakaroon ng boyfriend ng pangalan ng Wesley? Wala naman di ba? Oh, ang dami diyan Ngayon, kung gusto nila talaga maging Kaya nga, di ba? Lahat na lang ho, pati yung love life, kaya kong patunayan na meron kayong relasyon. Kaya ho nilang gawin lahat dyan sa Quadcom. palitan nila, ang imbestigahan nila lahat ng flood control project na ngayon at litrato lumalabas. Walang puro tambak lang, walang semento, walang kabilya. Yun, kung talagang totohanan sila. Pero tsaka ka nakakita, magtatanong lang pag ang sagot hindi ayon doon sa gusto nila, ipapakontempt nila. Anong klaseng kagaguhan yun, di ba? Opo. Kayo rin po ba ay nagtataka? Bakit doon sa mga sinasabing mga involved sa illegal na droga na
naging casualty sa war on drugs, yung nabibigyan ng pansin, bakit walang effort din sila para mabalanse doon naman sa epekto ng illegal na droga na for sure, hindi lang daan-libo, hindi lang libo, hindi daan-libo, milyon-milyon na mga buhay, mga kabataan at pamilya ang sinira nito. At kaakibat pa nito yung mga krimen na involve ang drugs, karumal-dumal na klase ng krimen. Bakit wala din silang effort na mapakinggan din natin yung kanilang mga sentimiento? Kasi wala naman talaga silang intensyon eh. Kaya kita mo, ang una nilang pinapunta, yung mga drug lord, yung mga mamamatay tao, mga kriminal, no? Notorious criminal. Yun ang pinaharap nila. Nakabilanggo, pinaharap. Unang-una, ano yan, kung tutusin mo, wala na talagang ano yan, walang katuturan yan. Pangalawa, drug lord. Correct. Pinatunayan na yan ng mga authorities, Kerwin. Tapos si Mabilog nagtago. Sasabihin nila, kaya lumabas dahil natakot. Ay, ba't ka magtatago kung wala kang kasalanan, di ba? Pangalawa, kung may kaso siya, anong nangyari sa kaso? O nasaan yung driver nung doon sa Alitagtag? Ang dami eh. Walang kaya ako, iniisip ko talaga, itong mga tao ito walang intensyon na malaman ng isuwal. Kundi, they just, gusto lang talaga siraan si Mr. Duterte, siraan si Vice President. Yun na lang sa CIF yung Confidential Intelligence Fund. Sinabi na ng COA, walang problema. Certified na yan ng COA. Ano pa itatanong mo? Pangalawa, kung meron silang dapat sinumon dyan, sinabi na, para magpaliwanag doon sa 125 million, it should be President Marcos. Si Bongbong. Kasi sa kanya yun eh. May ano na nga eh, may violation na nga doon sa Constitution yan eh. At saka decision na yan ng Supreme Court. You cannot, mali yung paglilipat ng pondo. Di ba? Pag tinignan mo yung desisyon ng DAP, no? DAP, tsaka yung sa PDAP, walang pinagkalayo yan. No, hindi mo pwedeng i-juggle yung pondo. Pondo yan ni Marcos. So, dapat si Marcos ang magpaliwanag diyan sa Kongreso. Bakit niya binigay yung 125? Di ba? Kasi pinainan si Inday, si Vice President eh. Ang problema nila, yung pinainan nila, matalino eh. Di ginawa niya tanan. Sige, gusto niyo 11 days, ipapa-obligate ko yan para magamit lahat yung pondong yan. Certified lahat. Ano sabi ng COA? Wala pong mali. Ngayon pinipilit nila may mali. Bakit? Mas marunong pa kayo sa COA. Mag-resign kayo dyan, mag-apply kayo sa COA, baka matanggap kayo. Ganun lang yun. Opo, parang kagaya din doon sa pag-question ni Senador Jinggoy Estrada, doon sa pag-iimbestiga ng noon ay naging CHR, tapos naging kalihim pa ng Department of Justice sa mahabang panahon na meron siyang kapangyarihan, meron siyang mga pamamaraan para makapagsagawa ng malalimang investigasyon, ngunit mismo sila wala silang nakuha na matibay na ebidensya na makapagtutukoy talaga kung itong si dating Pangulong Duterte may illegal na ginawa. Pero ang nakakabahala nito, dahil sa kabila noon na meron silang kapangyarihan, iginigiit pa rin nila na meron kasalanan ang dating Pangulo. Okay ba yan? Ano ba yung magiging impression niya sa taong bayan na kung ano yung iniisip mo, yun na talaga yung pinal? Kumbaga, laging iginigit na dapat dumaan sa due process, pero doon pa lang sa mga pahayag mo na hanggang ngayon talagang ikay naniniwala na may kasalanan, pero hindi mo napatunayan sa mga nakalipas, lalo na nung panahon na meron kang kapangyarihan para imbestigahan itong mga sinasabi mong kasalanan. Correct. Yun nga eh. Hindi lang 6 na taon, no? Many years na. Mayor pa lang si Mr. Duterte. Ganyan na sila. Puro propaganda eh. It is more of a vilification campaign rather than unearthing the truth, no? Kumbaga sa English. Kasi simple lang yan. If you have the goods, you file the... Ganun ho talaga, no? Yung kampanya para pasamain ang imahe nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun lang naman ho talaga nung tipong inumpisahan ho nila yan, hindi naman rekta kay diyan sa war on drugs. Inumpisahan ho nila yan doon sa Pogo. Tapos tumalon sa Pogo, tumalon sa yung daw perang galing sa Pogo, pinambabayad daw sa mga diyan sa quota system, hanggang napunta na ho doon sa mga diyan sa AGK na yan. Kaya talagang inuunti-unti ho nila hanggat mairekta ho nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte itong issue na to. Kaso ang problema ho mga kababayan, hindi ho kinakagat ng ating mga kababayan yung mga aligasyon, yung mga paninirang ginagawa sa kanya. So, yan ang problema dito. Kahit na napakarami nyo pang banat kay BP Sara, kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, kung hindi rin huya binabakapan ng mga ebidensya, wala hong mangyayari dyan. Case. Unfortunately,
wala silang naipapile na case ever since against Mr. Duterte, no? Kasi nga, wala naman talagang kaso. Puro paninirampuri lang. Ang maswerte lang sila because the president is a practical politician. Alam niya na ano lang ito, pa-etos lang ito, char-char lang, kumbaga sa usapang bakla, no? Hindi na niya pinapansin, no? Pa-edges na. Kaya dinadaan niya lahat sa puro kalokohan eh. Puro pabiro. Hindi niya Like sabi niya, death Tol. squad, ayan sila, puro mga death squad yan. Puro bugal-bugal na lang ba? Kisa mamagay mo, tuugur aning mga tawhana. You know, when you become the CHR chief and then the DOJ chief, at puro kadaldal, wala ka namang pinal na kaso, wala kang binesa. You're not even, mas magaling pa yung paralegal sa'yo. Oh. Yung paralegal nakakapag-file pa ng kaso sa NLRC, no? Pero pagka you pride yourself to be a legal expert dahil naging DOJ secretary ka, pagkatapos hindi mo naman masampahan kahit na anong tawag nito. In fact, yung mga iba nag-file ng kaso, ano bang ginawa nila? Dumiretso sa Supreme Court, di ba? Ano sabi ng Supreme Court just today, no? Anong desisyon ng Supreme Court? With finality. Yung lahat ng petition against human rights against Mr. Duterte are deemed dismissed with finality. Yung Ibig sabihin, wala. Hmm. Walang violation ng human rights, walang EJK, wala na. Kaya lalo lang hong lumaki ang problema nitong mga tambaluslos na to, yung mga aso ni tambaluslos diyan sa Tuwad Committee. Ngayon napapaisip po sila, paano ho nila kukumbinsihin yung ating mga kababayan na talagang merong linabag ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte, gayong mismong pinakamataas na hukuman ang nagsasabi na malinis, walang linabag yang si Digong. Sino kayo? Mas magaling pa kayo dito sa mga sa mga Supreme Court justices? Di ba? Mas magaling pa kayo dun sa mga tao diyan sa Supreme Court, ganon? Hindi nga ang mga abogado yung mga nandiyan sa Quadcom, di ba? So, Korte Suprema na yung nagsabi. Tapos ang ano pa nito? Final na. Wag na kayong humirit, sabi ng Supreme Court. Dahil hindi na hindi dismiss at hindi na ma-revise yung decision na yon ng Korte Suprema na walang linabag itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. kado ng bulletin nyo, puro kayo daldal. And ang nakakabahala nito, ang linyahan nila hanggang ngayon, ganoon pa rin na pinamumukha nila na may kasalanang nagawa. Kumbaga ano ang impression na maihahatid nito sa taong bayan na okay na lang pala na hindi magsampa ng kaso, okay na lang pala na hindi kakasuhan, ihabla, dahil pwede mo namang sabihin at igiit na meron niyang kasalanang ginawa, basta ako naniniwala na may kasalanang ginawa. Same sila ng linyahan, itong mga makakaliwang grupo na ito na sinasabi mga human rights advocate at pati ditong si Senador Risa Hontiveros, the way siya mag-handle ng kanyang hearing na dapat ay patas, no? Kung makapagsalita siya sa dating Pangulo, ganun din, naniniwala siya may kasalanan. Dito sa pagdinig din kay Pastor Apollo Sikibuli, ganun din, hindi pa nga napapatunayan. Yung iba pa nga, hindi pa nga nakasampa ng kaso, kaya nga sabi ni Pastor, magsampa na lang ng kaso, pero ganun pa rin. Same sila ng linyahan. Ito, delikado ito pag ganito ang umiiral, Sir Jay. Mabuti na lang matalino ang Pilipino. Kaya halos wala nang naniniwala sa kanila eh. Alam mo, naniniwala na lang kay Risa. Yun na lang, yun naman ang dalawang babae na sa likod niya na sumusubo sa kanya ng mga questions. Dahil hindi Si Bakulaw. yung assistant niya, hindi yun ang yun talaga nag-feed kay Ontiveros ng mga tanong, itatanong niya kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaso lahat to nasasalag ni Tatay Digong. wala naman talagang alam si Risa eh. Di ba? Oo. At saka maganda yung bagong desisyon ng Supreme Court. Kahit tawagin mong bobo, tanga si Risa ngayon, hindi kanya pwedeng kasuhan because the decision of the Supreme Court is you cannot accuse somebody slander kung kinukwestiyon niya yung performance mo bilang opisyal ng gobyerno, halal man o appointed. Now, going back doon sa sinabi, si Risa, simply parroting the line of Jose Maria Sison eh. Yung linyada ng Communist Terrorist Group, CPP-NPA, walang pinagkalayo sa pangungusap ni Risa Hontiveros. I'm not saying na komunista, terorista si Risa, pero yung linyahan ng mga komunista, terorista, pareho ng linyahan ni Risa Hontiveros. Ngayon, walang question yun kay anong tawag nito, kay Aling Laila, no? Laila de Lima. Kasi yung linya naman ni Laila de Lima, yun ang linyahan ng mga dilaw at saka mga pink. And linya niya because of her personal ambition, political ambitions. Gusto niya makabalik sa Senado. Ngayon, nasa Pilipino yan kung ibabalik siya, no? Pero yan ang totoo. Walang ibang intensyon yan. She wants to be elected again as senators, no?
Ngayon, tayong mga Pilipino, nasa atin yan. Kung maniniwala tayo, malalaman natin yan sa resulta ng eleksyon. Kapag ka inihalal si Laila de Lima ng Taong Bayan, no? Walang dapat sisihin ng Taong Bayan kundi sarili nila. Ngayon, hindi naman kandidato si Risa, pero si Risa nagpe-prepare sa 2028. Bukod doon, iba yung gusto pa rin mangyari lang, halos kinakampanya niya, yung linyada ng Makabayan Group at saka ng grupo nila Chel Diokno, no? Mabuti na lang. Ako no pun intended kay Chel Diokno, no? Kaibigan ko 'yan. Pero yung paliwanag ni Attorney Archie Gamboa, former PNP chief, parang ug sa Bisaya pa murag gikumot ang pagkaabogado, ang pagka-dean sa College of Law ni Chel Diokno. Parang sinabi niya, 16 o 6 na beses inuulit dyan sa provision ng mga binabanggit mong mga batas. Hindi mo pa rin naintindihan? Anong klase meron ka? Kung so batanggay nyo pa, ay kung hindi mo naintindihan yan, para kang ulaga. Di ba? Ngayon, kaya nga ako, isa lang, nung humarap si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado, dyan sa committee mismo ni Risa Hontiveros, simple lang, parang binuhusan ng tubig na may yelo, no? Para sabi niya kasi, sige, yan ang hinaharap mo, mga witness mo, no? Kasi ayaw kong mabanggit na witness kasi hindi naman talaga sila witness. Hindi mo siya pwedeng sabihing resource person. Hindi mo siya pwedeng sabihing accuser because they're simply witness, no? Yung it wettens, no? Binabasa yung laway ni Risa Hontiveros para pagmukhain siyang magaling, no? Grabe, ang galing ho talaga nitong si Sergino. Talagang wala pa rin kupas. Simple lang, anong sabi ni Pastor Kibuloy? Kung sakali po, at meron kayong ebidensya, at naging biktima kayo, magsampa kayo ng kaso, haharapin ko lahat yan. Bakit ilang taon na walang nagsasampa? No? Kasi wala eh. Anong lumalabas ngayon? Pati yung dinala nila General Torre at saka ni Colonel, ano pangalan ng Colonel na City Police Chief ng Davao City? Yung babaeng nakatakip pa yung ng itim. Kasi dapat walang ganun eh. Pag humarap ka sa public hearing, sa Senado, walang ganun. Kaya nga pinapatanggal yung iba, but not with Risa. Kasi hindi nila mailabas ng totoo. Kaya simple lang. Kaya ako, ngayon, lumalabas. Sasabihin mo, paharapin uli. Kaya nga sinabi nga ni Presidente, ni Mayor Digong, sabi niya, tapusin natin kahit magdamag. Dahil unang-una, hindi naman. Alam mo, yung isang pagkakamali ng Senado, dapat pag nag-imbita sila ng resource person, ginagastusan nila yan because they have funds, no? Kaya nga meron silang 3 million each, no? Para sa legislative research, and that's part of legislative research in aid of legislation. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin na Pilipinas.